Ngayong araw na ito mga hitad, ay sumulat ang pumirma itong investigation agent na ito ay, I believe, sulat niya ito, okay, sa Kongreso, Senado at Office of the President, confirming na ang ipinakita ni Maharlika, okay, ay legit. Ito ang wow trending. Agent na pumirma sa pre-operation report ng PIDEA nagsalita na. Ito ay matapos na kumalat ang vlog ni Maharlika na si Marcos Jr. at Maricel Soriano di umano ay huhulihin na sana noong taong 2012 ng PIDEA, pero hindi ito natuloy dahil pinigil ng isang Director General. Ayun pa, sa agent na sumulat siya sa Senado at sa PIDEA dahil handa siyang humarap sa kahit na anong investigasyon. Kinumpirma din ng agent na ang pre-operation report na hawak ni Maharlika ay legit at totoo. Kung matuloy na magkakaroon ng investigasyon sa Senado, gusto din ni Madam Maharlika na isama na ipatawag ang doktor na pumirma sa drug test ni Marcos Jr. na umabot lamang sa 2 minutes ay meron ng result. Ano na PIDEA? Sabi nyo fake news ang hawak ni Maharlika at mga papel at report. Sinulatan na kayo ng agent kung hindi magkakaroon ng Senate investigation dyan sa expose ni Maharlika. Nakakahiya kayo, may mga picture daw ayon kay agent at sigurado na itinago na ito ngayon ng PIDEA. Baka sinunog na. Legit naman talaga ang sinasabi ni Miss Maharlika at pagmamay-ari ni Maricel Soriano. Ang kondo, sigaw ng mga nabudol ni Bangag-Bangag Marcos, resign BBM. Lisanin mo na ang Malacanang, dapat mag-resign ka na dahil ikaw mismo sa sarili mo. Alam mong bangag ka at polboronic, nasa batas na bawal ang illegal na droga. Leader lalo na at presidente ka. Ito ang komento ng mga netizen. This is the time for Bato to be a hero in the Philippines. Sige na mga Pinoy, make noise for Bato to make the move. Maraming salamat Madam Maharlika nang dahil sa iyo, ikaw ang taong instrumento na galing kay God. Naniniwala ako, ikaw na. OMG sa mga natitirang matutuwid na mga nasa posisyon, wag na po kayong magpanggap na maayos ang ating puno. Gawin na po nating tama, please. Sana manaig sa inyong puso ang tunay na may pagkamalasakit. To, last mo na, Senador. Wala kang bayag na bumangga sa pader. Time to shine, Mr. Clean. Mabuhay ka, Madam Maharlika. Sa katapangan mo, ikaw ang hero ko. Nilagay mo sa panganib ang buhay mo para makatulong sa taong bayan. May the good Lord bless and protect you. Dapat may Senate hearing sa Senado regarding that case. Mabuhay ka, Madam Maharlika. Totoo lahat ang sinasabi mo at ikaw ang may kredibilidad. Ang lahat ng ebidensya na ipinakita mo ay salute you sa mga ginagawa mo para sa ating bayan. Be careful. God bless you always. Kahanga-hanga ka, Madam Maharlika. Mabuti pa kayo kahit hindi kayo nakatira sa Pilipinas. Dugong Pilipino pa rin ang pagmamahal sa bansa. Ngayong araw na ito, dyan sa Pilipinas, napag-alaman ni Maharlika. Actually, marami nakakaalam. Kayo na lang ang nahuli. Okay? Na alam na ng Office of the President, alam na ni Marcos Jr., alam na ng Senate, okay? Alam na ng Senado, at teka lang, ito bagong papel to. Okay. Alam na ng Senado, alam na rin ng House of Representatives na ang ating pinakita sa inyong mga dokumento ay hindi AI. Bakit? My goodness. Yung pumirma po na investigation agent, napag-alaman natin, alam mo naman kahit sa loob ng Malacanang meron tayo talagang mga puting ahas na concerned. Concerned sila sa taong bayan. Concerned sila sa inyo. So napag-alaman natin, dated April 7. Here's the date. Okay? Sulat po ito. That's the date. Ayan, April 7, 2024. Ito po ay patotoo na indeed, itong mga dokumentong pinakita natin and few days ago ay hindi po, fold natin, ay hindi po AI.
ito ay hindi AI dahil po dito sa sulat na ito na merong kopya ang PIDEA, Office of the President, kasi under yan kay PIDEA, under kay Kuting. At saka dapat naman talaga may kopya ang Senado at Kongreso. Ngayon, bayan, taong bayan, I think it's my duty bilang isang Pilipinong tumulo ang dugo o umagay ang dugo sa lupang sinilangan. Ito yata mission ko eh. Kasi ito'y pilit na ikukubli, itatago ng mga kapangyarihang nasa gobyerno sa 115 million Filipinos para protektahan si Marcos Jr. sa kanyang kabangagan. Tama ba? Hindi ko pinangungunahan ng Kongreso. Kongreso, Senado, well, wala tayong aasahan sa Office of the President at PIDEA kasi hawak nila yan sa leeg. But I still have hope sa Kongreso at Senado. Kasi I believe may konti pang natitirang matino-tino dyan. Ngayong araw na ito mga kababayan, para tayong dear Ate Helen, di ba? Talagang kumakabog-kabog ang mga dibdib ninyo eh. Kasi gusto ko malumanay para manamnam natin ang istorya. Okay? Ngayong araw na ito mga hitad, ay sumulat ang pumirma itong investigation agent na ito ay, I believe, sulat niya ito, okay, sa Kongreso, Senado at Office of the President confirming na ang ipinakita ni Maharlika, okay, ay legit, hindi AI. Here, I will read the letter. Actually, ito yan mga pala, pinrint ko lang, ha? Okay? Ito po yung letter. To ang address Undersecretary Moro Virgilio M. Lazo, Director General of PIDEA. Okay? NIA, Northside Road, Barangay Piñahan, Quezon City. So, sinulatan siya, Dear Undersecretary Lazo. Ayan. Greetings, sabi niya. Sir, the undersigned former investigation agent, which is dun sa sa papel natin na pinakita, is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger which this agency immediately debunks. Okay? Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo noon, ayokong pinagtatakpan ko pa rin yung pangalan kasi ayokong ma-risk ang buhay nitong agent na to na wala namang kamalay-malay dahil lumusot ang papeles o itong yung papel na ito papunta sa atin dahil ang nag-leak sa atin nito ay nasa loob din naman ng gobyerno na nagmamahal sa inyo na ayaw na nilang magkaroon ng pulboronic na presidente. But yung agent walang kamuwang-muwang kaya still pinoprotektahan natin siya hanggang sa magsalita siya talaga at willing siya magsalita. My channel is open. Tuloy po natin. Okay. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. That was me, okay, the said person. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS, okay, IIS is Intelligence and Investigation Service, okay, to the RONCR. What is RO? Comment nga dyan, hindi ko na research. RONCR and up to his termination in November 2013. He had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. So, terminate, okay? Terminate pala ito si Mr. Investigation Agent, okay? Kaya tapos doon sa department niya at inilipat dito sa RONCR, Regional Office. Thank you, Michael. Thank you. Yes, thank you very much. Okay? Concerning the classified information relative to the document that the political blogger
is allegedly referring to against actress Miss Soriano and politician Bongbong Marcos and others. It is common knowledge at the agency's compound that the undersigned, the agent, was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel who were present at that time. And the said interview was reduced to sworn statement. So yung confidential informant ay nagkwento, then ginawa, nag-sign siya ng sworn statement niya. The following day, which is yun na nga yung following day is March 11. Ito yung hawak nating papel. Yun yung pre-operation report. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate. So ito na yung papel na una natin pinakita sa inyo. Okay? For possible casing and surveillance. A process under the PIDEA manual operations before the conduct of anti-polvoron operations. Okay? Unfortunately, the then deputy, listen to this, the then Deputy Director General for Operations halted the supposed planned anti-drug operation for unknown reasons. So, pinigil. So, tama yung impormasyon natin. Diba? Na pinigil. Although hindi pa napapangalanan si Ochoa dito, pero yung Director General ay ipinigil o tinigil ang in-stop ang operation, ang pag-raid supposedly kay Terry at kay Kuting. Okay? Ngayon, tuloy natin. Following the guidelines on document security, all the acquired classified documents were securely placed in a folder with a blue cover sheet. Confidential. Containing, eto na tayo, kaya may title tayong ganyan, pictures of some personalities while using suspected illegal chuchu o illegal pulburon inside the suspected high-end condo unit at the sworn statement given by the confidential informant, including the memo dated March 10, 2012, addressed to Department of IIS. Ito yung sinasabi niya sa sulat, mga palangga. March 10, ito. Okay, yan yung sinasabi niyang sulat. Okay? Ngayon, mga palangga, next page tayo. Okay, together with the pre-ops and authority to operate, were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, okay? Ako yun. Kasama ako doon. Malay ko ba? Okay? Gusto lang naman ng ating mga palangga na malaman yung lahat na nagpupulburon si Kuting. Okay? The highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. But my reason is not personal. It's for the people na makalaya sa bangag-bangag na administrasyong ito. Tuloy natin. Please spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered greatly from this agency's former crooked chief. Yung chief na nag-halt nito, na nagputol nito. Actually, ma-research nyo yan kung sino ang chief nitong sinasabi niya. Diyan sa mga article na research na nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Okay, tuloy. If warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. Thank you and God bless. Sincerely yours, lovingly yours, the agent. So, pakita ko po sa inyo, katunayan, kailangan malaman ng taong bayan, ito po ay may kopya na
ang presidente ninyong Kuting. May kopya na silang lahat. Ayan po yan. Okay? Ibig sabihin, nasa mga kamay ngayon ng presidente. Nasa mga kamay ng PDEA. Pero dalawang yan, wala tayong aasahan dyan. Umasa tayo kahit papaano sa Congress and Senate na mga palangga na patawag nila itong taong ito once and for all para magkalinaw. So meaning, dito sa letter na ito na natanggap nyo na, Congress at Senado, inunahan ko na kayo. Kasi ayoko nagsisinungaling kayo sa taong bayan. Mga palangga, inunahan na natin na totoo, legit, dahil sa dala ng mga panindak din dito sa ano na to, agent na ito, minabuti niyang magsalita at gusto niyang magsabi sa taong bayan. Sabi ni Palangga, may nagsabi, Congress, wala na rin tayong asahan dyan, sabi ni Bolinggit. Kaya nga Palangga, tignan natin. Pero ang tanong ko sa inyo, dyan sa letter na yan, binanggit niya na may letratong nagsisesyon si Kuting na nagpupulburon. Kaya nga ang tanong ko, aantayin niyo pa bang makita? Well, siguro, antayin niyo pang makita. Dapat lang na makita ang pulburon na nagsisingot si Kuting at ang video. Nasa mga kamay niyo yon. At babantayan ninyo etong Kongreso at Senado. At I hope ma-pick up ito ng medyang mga tahimik ang mga jutang ng taong bayan na ihayag, na ibalita ito ng mainstream media. Kung sila ay may natitira pang katiting na pagmamahal sa taong bayan. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang pangalan ni Maharlika, okay? Pwede naman ako ipatawag sa Congress. Wala namang problema sa akin eh. Via Zoom, walang problema. Yun, no? Patawag niyo ako, ano yung intention ko. Well, nasabi ko na lahat dito. Pero ibig sabihin, hindi po AI itong tungkol sa pulburon ni Kuting. Alam ni Marcos Jr. sa sarili niya na siya ay pulburonic. Alam ni Senator Amy na siya ay pulburonic. Alam ni Lisa Ahas Aranta Marcos na sila ay mga pulburonic. Alam ng mga cabinet secretaries ni Kuting na siya ay pulburonic. Kung alam na nilang lahat at alam na ng mga Pilipino, hahayaan nyo na lang ba na ang namumuno sa inyo ay isang bangag-bangag kaya nagiging ganyan ang sitwasyon ng buhay ng Pilipino? Again, mga kababayan, nakakagalit pero sabi ko kanina, bago ko hindi ako magagalit, kailangan cool lang ako, chillax na ako kasi the end is near. The end is near. So, manawagan tayo. I think si Bato ang chairperson dyan sa Dangerous Drug Chuchu Committee. Ikaw, Senator Bato, kung para kayo dyan sa Pilipino, kalagkarin nyo to, itong si agent, para kung mahal nyo ang taong bayan, lahat kayo mga, mumurahin ko lang yung kung hindi para sa inyo umura, di umilag kayo. Pero lahat ng mga jutang ginina, lahat kayo, kung meron man kayong pagmamahal sa bayan, ito po ay usapin hindi lang ninyo, usapin ng mamamayang Pilipino na may nakaupo tayong pulburonic. Kaya ba ayaw ni Marcos, kaya ba yung kanyang 2021 na pulburon test ay mahigit lamang 2 minuto? Ipatawag ninyo yung doktor. Ipatawag lahat. Kung lahat, Senator Bato, kayo dyan, ipatawag nyo itong si Head of Laboratory, si Maria Cecilia Fernandez Lim, itong pumirma na si Jereza Reyes, analyst. Ipatawag dito ang St. Luke's, ang pamuna ng St. Luke's na kung ito ba ay legit ang kanilang in-issue na pulburon test kay Kuting in 2021. Kung ito ay dinoktor ng doktor, putang ina, dapat matanggal ng lisensya, managot ang dapat managot dahil ito ay panglilin lang sa taong bayan. Bakit ngayon ayaw ni Kuting magpulburon test? Nung binato siya ni Duterte na ikaw ganito, nakasama ka sa PDEA, ang binalik niya kay Pangulong Duterte, ikaw nga, nag-fentanyl ka eh. Pero yun ay medically prescribed. Iba dito sa pulburon test na ginawa ay sa pulburon na tinitira ni Kuting. Ngayon, tatahimik na lang ba kayo? Palalagpasin nyo na lang ba tong issue na ito? Kaya nga, buljakin natin, itong Senado, alamin mo natin kung sino yung mga nasa committee na yon.
sa Dangerous Chuchu. Okay? Puksain natin silang lahat, mga palangga. Ipakita nila na sila ay para sa Pilipino. Dahil sumusweldo sila, taxpayers, pera ninyo ang nilalamo nila mula ulo hanggang paa, bawat dugo na nanalaitay sa kanila. Kaya nabubuhay sila dahil pera ninyo. At karapatan ng taong bayan na malaman na ang PDEA, yung papel na pinakita ko sa inyo, at itong agent na to, kailangan marinig natin na makapagsalita diyan kung ano nga ba, sino-sino ang mga involved na pumigil ng raid na yon. See that? Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, masyado kayong atat doon sa video, pakita nyo na, Maharlika. Ay may bonus pa pala tayo. Hindi lang video, meron pa tayong picture. Based dyan sa kanyang statement. I believe, mga kababayan, lahat ay, sabi nga natin, everything is timing. Lahat yan, kung pinakita ba yung video right away o ganun, ano yung naging impact para wala? Sabi ko nga, kung si Kuting ay binudol tayo, isa ako kayo, na binudol tayo, gumastos tayo ng pera, dahil umasa tayo na akala ibabangon ng Pilipinas, ngayon nagkaisa tayo para ilubog natin sila sa kasalanan ginawa nila sa atin, na binudol tayo na hindi siya dapat tumakbo dahil isa siyang pulboronic. Kung, I'm just saying, kung ang doktor ay nakipagsabuatan kay Kuting sa 2 minutes, more or less, less than 3 minutes actually, yung kanyang pulboronic test, yung dalawang pumirma at ang ospital na ito, mananagot sila sa taong bayan. Kasi kung siya ay nag-positive doon, kung ginawa ang tamang proseso, ang tamang pag-conduct ng pag-test rather, mga kababayan, hindi na dapat nakatakbo si Kuting. Kasi nga makikita ng taong bayan kung ginawa ng doktor, sinasabi ko lang, kung ginawa ng doktor ng tama ang kanyang trabaho, na si Kuting ay talagang tinest mula sa kanyang urine test to di ba? Kanya ba talaga yun o hindi ba talaga dinoktor, mga kababayan? Ibig sabihin, kung nakipagsabuatan itong doktor at ang mga pumirma, sila ay kasamang managot sa bayan na dinoktor nila. Sila ay dapat doktor manggagamot, maglalathala ng mga tamang result sa isang pasyente. Pero kung dinoktor nila, kailangan nilang managot sa taong bayan. Dahil sa kanilang pakikipagsabuatan, I'm not saying nakapagsabuatan sila, kung sila ay nakikipagsabuatan, mananagot sila sa inyo sa 115 or so million Filipinos na inilagay nila sa ganitong klaseng kadiliman ang ating bansang Pilipinas na ngayon ay nga pasulong na tayo sa bakbakan sa bangbang dyan sa West Philippine Sea kasi nga ang nagpapatakbo sa ating gobyerno ay isang mayroong diferensya sa jutak dahil bangag-bangag. But actually, hindi siyang nagpapatakbo, kundi si Lisa Ahas Satanas. Marami pang ebidensya, hindi lang kay Kuting. Doon pa lang sa extraction, pagdukot ni Lisa Ahas sa mga bata sa Turkey, impeach siya, dapat matanggal na sila lahat. Pero dito ako focus dito sa pulburon na ito. Okay, na-segue ko lang. So mga kababayan, ang lalabas very, very soon. Okay, very, very soon. Sabi ko nga sa inyo, di ba, kinukulit ko ako, Maharlika, ilabas mo na ang video. Sabi ko sa inyo, hindi ako ang maglalabas. Sabi ko nga, siguro mas maganda yan, showing sa buong Pilipinas, 115 million ang manonood. Okay? So, based on this letter, na meron na rin pong hawak ang Kongreso, Senado, at si Kuting, kung ito ay hindi